Lola Carmela, eto na pong hapunan nyo. Nagluto ako ng arroz caldo para sa inyo. Rosie, apo. Pagod na ako. Hindi ko na kaya pang kumain. Hindi na yan tatanggapin ng aking sigmura. Gusto ko nang magpahinga. Lola, ano bang sinasabi nyo? Gagaling pa kayo. Manunumbalik pang lakas ng inyong katawan. Pagod na pagod nga ang aking katawan, apo. Lola, huwag naman kayo magbiro ng ganyan, oh. Nay! Nay! Pumunta nga kayo dito! Ang Lola Carmela! Nay, nasan ba kayo? Ano bang problema mo? Kahit nasa kusina ako'y dinig na dinig ko ang pagsigaw mo. Kasi Nay, si Lola, hindi na raw niya makakayang kumain para nagpapaalam na siya. Inay, anong nararamdaman niyo? Mirna, anak. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Kapag namatay na ako, bumalik ka na sa ating bahay. Alagaan mo rin ang itay mo. Nay, huwag niyo naman akong takutin ng ganyan. Alam kong gagaling pa kayo. Bagako ka. Uuwi ka sa atin. Balo ka na rin naman. Kayo ni Rosie. Oras na para makalasapdaman kayo ng maayos na buhay. Huwag niyo kaming iwanan, Inay. At saka wala naman na ang itay rito sa Cebu, hindi ba? Matagal na silang umalis. Nandito sila, Mirna. Dinalaw na ako ng itay mo. Lola! Lola, huwag niyo kaming iwan! Salamat sa pag-aalaga mo. Apo ko. Lola! 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 Lola, bakit niyo kami iniwan? Sandali lang, Rosie. Hihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay natin. Baka madala pa natin siya sa ospital. Sige po, Nay, dalihan niyo po! May aswang sa bintana! Huwag mong kunin ang bagay ng lola ko! Ibalik mo siya! Mga kapitbahay, tulong! Saklolo! Kinuha ng aswang ang bagay ni lola! Tulong! Isang magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng Sidyo Bangil. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rosie. Nakatira ako ngayon dito sa Manggahan, Pasig. Pero ang aking karanasan na may kaugnayan sa mga aswang ay nangyari sa isang bayan sa Cebu. Ilang dekada na ang nakakaraan nung kami at ang aking inay ay muling tumira sa bahay ng aking lolo Zosimo. Matapos na mamatay ang lola Carmela ko. Sa bahay ni Lolo Zosimo ay nakatira din ang aking mga pinsan at Tia Lucy. Ang malagim at nakakatakot na pangyayaring iyon ay hindi ko na makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Nasaan ang Lola Carmela mo, Rosie? Nay! Nay, ang lola Carmela, wala na po siya! Nasaan na nga ang Lola Carmela mo? Lumabas lang ako para humingi ng tulong. Ngayon ay wala na siya. Kinuha ng aswang ang bagay niya, Nay! At yan sa bintana yung dumaan ng aswang. Walang pusong halimaw na yun. Baka kung ano nang gawin niya sa bangkay ni Lola Carmela. Tama kaya ang naiisip ko. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Wala. Ang sabi ko, baka hindi pa naman nakakalayo ang aswang. Baka mahabol pa natin. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto at nagpunta sa kusina. Kinuha ko ang mahabang itak na nakalagay sa bayna. Niyaya ko ang mga kalalakihan naming kapitbahay na naroon para tugisin namin ang aswang na tumangay kay Lola Carmela. Dala namin ang malalakas na flashlight at mga itak. Pinuntahan namin ang direksyong dinaanan ng aswang. Nakarating kami sa kakahuyan. Tumigil kami sa pagtakbo nang makarinig ng malalakas na pagaspas ng mga ibong panggabi na lumilipad. Ganon din ang malalakas na alulong ng mga aso.
Kasunod nun ay nakarinig kami ng mga yabag at angil ng nilalang na hindi namin nakikita. Alam kong nasa paligid ka lang. Ikaw ang kumuha sa bangkay ng Lola Carmela ko. Ibalik mo siya! Ang lakas ng loob mong humabol. Sa palagay mo ba ay mapipigilan niyo ako? Ang kagustuhan kong mabawi ang aking lola ang nagpapalakas sa aking loob. Nasaan ka? Magpakita ka, Limaw! Harapin mo kami! Hindi ka namin titigilan hanggat hindi namin nababawi si Lola Carmela! Isa kang hambog na bata. Kung makapagsalita ka ay para bang kayang-kaya mo nga akong patayin. Pagbibigyan kita. Tingnan ko kung hanggang saan ang kayabangan mo. Mga kasamang wanda kayo! Anumang oras ay sasalakayan. Tulungan niyo ako mabawi ang Lola Carmela ko! Sige! Tulungan natin siya! Mga hangal! Saan kayo nakatingin? Nandito ako! Mga kasama! Ayun siya sa likuran ng malaking puno ng akasya! Bago pa nakakilos ang aking mga kasama, ay nakatalo na ang aswang. Dinambano ng isang lalaking kasama ko. Kinalmot niya sa muka at kinagat sa balikat. Kaya naman kaagad na lumapit ang isa ko pang kasamang lalaki. Tinaga niya ang aswang pero kaagad iyong nakailag at muling tumalon sa makapaladamuhan para magtago. Napasigaw naman ang lalaki dahil sa sobrang sakit at kirot na nararamdaman niya habang umaagos ang dugo sa kanyang balikat at mukha. Kaya agad ko iyong nilapitan. Tinalian ko ng bandana ang nagdurugo niyang balikat. Parang nanginginig ka na sa takot, Ineng. Gusto mo bang matikman ang aking pangil? Walang iyak ang halimaw ka! Salot ka na dapat na mawala! Kayo ang isa-isang mawawala ngayong gabi. Hindi kayo uubra sa akin. Dapat niyong maintindihan na kayo ang mga ordinaryong tao ay pagkain lang ng tulad naming aswang. Iyon ang papel niyo dito sa mundo. Nagkakamali ka dyan! Hindi mo kami basta makakain! Lalabanan ka namin ng mga kasama ko! Talaga bang makakaya niyo akong labanan? Nanginginig ng kamay mo habang hawak ang itak. Sige, maglaro tayo ng pick-pack-boom. Kung sino ang mahinang pakiramdam, siya ang sasalakayin ko. Umanda kayo mga kasama! Sasalakay na namin siya! Tanglawan niyo ang bawat paligid! Kailangan mapigilan natin ang aswang na to! Narinig ko ang sinabi ng isa kong kasamang lalaki na magdikit-dikit kami. Magtalikuran para kahit saang direksyon manggaling ang aswang ay makikita namin, kaya agad naman kaming sumunod. Nakatutok din sa lahat ng direksyon ng aming mga flashlight. Di nga nagtagal ay narinig na namin ang yabag ng mga aswang. Habang natatapakan niya ang mga tuyong kahoy na nakakalat sa paligid. Kasunod ng malakas niyang pag-angil ay lumabas siya at dinamba ang isa sa mga kasamahan namin. Kaagad na kinagat sa leeg. Agaw buhay iyon ng bitawan ng aswang dahil doon ay natakot na ang iba pa at nagtakbuhan na. Noon naman lumabas sa likuran ng malaking puno ang aswang at marahang humakbang palapit sa akin. Bumalik kayo mga kasama! Huwag niyo akong iwanan! Hoy! Paano na ngayon yan? Wala ka ng kasama! May hina naman pala ang loob ng mga lalaking yan! Huwag kang lalapit sa akin! Tatagain kita! Hindi ako natatakot sa'yo. Itong itak ko, benditado to! Naku! Nakakatakot ka naman, Ineng! Sige, tingnan ko ang tapang mo! Makakaya mo ba akong pigilan? Nang lumapit nga sa akin ang aswang, ay kaagad ko siyang tinaga. Kaya nga lang ay sinalan niya lang ang kamay ko na may hawak na itak. Matapos ay sinabunutan niya ako at hinatak patungo sa likuran ang aking buhok. Kaya napaliyad ako. Hindi na ako makakilos kasi napilipit na rin niya ang kamay ko na may hawak na itak. Umangat ang aking muka kaya tuwang-tuwa siya nang makita ang leeg ko. Doon na ako nakaramdam ng matinding takot. Lalo na nang ilapit niya ang nakakatakot niyang mukha sa aking mukha at dinilaan niya ang aking leeg. Ngayon,
Wala ka nang aasahan! Tatapusin na kita! Umiyak ka! Bitawan mo ako! Pagsisisihan mo ang paghabol mo sa akin, mamamatay ka na! Sabi mo kanina, papatayin mo ako. Bakit nanginginig lang po ang katawan mo sa takot? Nangya ka! Ibalik mong bangkay ng lola ko! Igalang mo naman ang bangkay niya! Hindi ko na siya ibabalik sa'yo. Gusto ko rin ang bangkay niya eh. Gusto mo pang sumunod sa kanya? Huwag mong sasaktan ang aking anak! Itong asin ang lamunin mong walang hiya ka! Tulungan mo ako! Batuhin mo pa siya ng asin! Aray ko! Aray ko! Napapasa ako! Wisit! Nilaktas ang bibig ko sa inihagis mong asin! Hangal ka talaga kahit kailan! Kulang pa yan! Heto pa! Mga kapitbahay! Nandito ang aswang! Kakagatin niya ang anak ko! Nang makita ng aswang na mas marami na ang mga taong dumarating, ay nataranta na siya. Hindi na rin niya ako magawang kagatin dahil nasabuyan ni inay ng asin ang kanyang bibig. Kaya binalyan niya ako para matumba ako at nakatakbo siya palayo sa amin. Nakatalon sa makapal na damuhan ng aswang hanggang sa tuluyan iyong nakalayo bago pa nakalapit sa amin si inay at ang mga kapitbahay namin. Nakahinga ako ng maluwag. Kinapa ko ang aking leeg para siguruhing walang sugat. Nang matiyak kong ligtas na ako, ay saka ako muling umiyak. Nay, pasensya ka na. Wala akong nagawa. Hindi ko nabawi sa kanyang bangkay ni Lola Carmela. Rosie anak, ang mahalaga ay ligtas ka. Kung medyo nahuli pa kami ng dating ay tsak na napahama ka na sa kamay ng aswang na yon. Si Mang Ramon na patay na siya. Nakagat siya ng aswang na yon. Kawawa naman siya. Napahamak siya ng dahil sa pagtulong sa akin. Darating ang araw. Makakaganti rin si Mang Ramon. Yun ay kapag napatay na ang aswang na pumatay sa kanya. Saan kaya iiwanan ng aswang na yun ang bangkay ni Lola Carmela? Hindi ko alam, Rosie anak. Napakagulo ng isip ko ngayon. Meron akong mga iniisip pero alam ko naman na imposible mangyari. Alam mo na nagtaka rin ako kanina. Para kasing nagulat ang aswang na makita ka. Teka, ano bang iniisip mo, Nay? Ang lolo Sosimo mo. Hindi kaya nagbalik na sila dito sa Cebu? Akala ko po ba matagal nang patay si Lolo? Yun ang madalas isagot sa akin ni Lola Carmela noon kapag tinatanong ko kung nasa ang asawa niya. Mahabang kwento, Rosie anak. Halika na, umuwi na tayo. Ang mga kapitbahay na natin ang bahala sa bangkay ni Mang Ramon. Tapos kanina, sabi ni Lola, dinalaw siya ni Lolo. Ibig sabihin, dinalaw siya ng multo. Ganun ba talaga mga taong malapit ang mamatay? Nakakita ng mga kaluluwa ng mga mahal sa buhay ng naunang namatay sa kanila? Sa bahay na lang tayo mag-usap, anak. Nagkukuluhan na rin ako sa mga nangyari. Hindi ko alam kung totoong sinabi ng Lola Carmela mo o imahinasyon lamang niya yon. May itatanong pa sana ako kay inay pero hindi ko na nagawa. Paano ay napapansin ko na limitado ang kanyang mga sagot. Panay din kasi ang tingin niya sa aming mga kapitbahay na naroon. May pagkakataon na hinihinaan din niya ang boses niya nang mabanggit ang pangalan ni Lolo Sosimo. Kaya naman hinintay ko na makauwi na kami. Nang makapasok na kami sa aming bahay, ay muli kong naalala ang mga huling habilin ni Lola Carmela sa aking inay bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. Kaya inulit ko iyon kay inay. Nay, bakit sinasabi ni Lola na kapag nawala na siya, umuwi ka sa bahay niyo? Saan bang bahay niyo dati? Wala kayong naikukwento sa akin tungkol sa mga yon. Alam mo anak, mas maganda kung konti lang ang iyong nalalaman. Hindi magiging magulo ang isipan mo. Pero sa ginagawa niyong paglilihim sa akin, lalo ako naguguluhan. Pero ngayon ang mga lihim niyo ni Lola Carmela, unti-unti nang nabubunyag sa akin. Siguro naman, pwede niyo lang sabihin at handa ko naman yung unawain. Pasensya ka na anak. Nakalimutan ko na hindi ka na nga pala isang busmos. Na kahit anong sabihin ko ay sasang-ayon na lang. Sadyang napakabilis ka ng panahon. Dalaga ka na nga pala ngayon.
At marami ka ng mga tanong na gusto mong malaman ng totoong kasagutan. Oo, Nay. Isa na dyan ang tungkol kay Lolo na sinabi niyang patay na. Nasaan na ba siya? Buhay pa ba siya? Maraming taon na kasi kaming hindi nagkikita mula nang umalis kami ng Lola Carmela mo sa bahay namin. Kasi nga ay naghiwalay sila ng iyong lolo. Ang lolo Sosimo mo din. At si Ate Lucia ay umalis na din dito. Noong mga panahon yun. Pero sa tingin ko, buhay pa siya anak. Dahil sabi ni inay, bumalik ako sa aming bahay para maalagaan ko ang itay. Yun ang narinig ko kay Lola Carmela bago siya namatay. San ba yun, Nay? Malayo ba yun dito? Dito lang din yun sa Cebu, anak. Diyan sa kabilang bayan. Pero kung totoo ang sinabi ng Lola Carmela mo, na dinalaw siya ni itay, ibig sabihin ay nagbalik na nga sila dito sa Cebu. Ayaw niyo bang subukang bumalik doon? Para ipaalam sa kanya na wala na si Lola Carmela? Yun nga din ang pinag-iisipan ko. Gusto ko ulit siyang makita, pati na rin ang aking kapatid. Gawin natin yun pagkatapos na mailibing si Mang Ramon. Nakakahiya naman hindi tayo makipaglibing Namatay siya dahil sa pagtulong sa'yo. Oo nga po, Nay. Kawawa naman si Mang Ramon. Ang liit pa naman ng mga anak nila. Pero pag sikat ng araw, hanapin natin ulit ang bangkay ni Lola. Baka kung saan lang siya iniwanan ng aswang na yon. Sige. Hihingi tayo ng tulong sa ating mga kapitbahay, anak. Nang sumunod na araw, ay naghanap kami sa mga lugar na malapit sa aming baryo. Pero hindi na namin nakita ang bangkay ni Lola Carmela. Kaya nang sumapit ang gabi, ay nagpunta naman kami sa burol ni Mang Ramon. Maraming tao sa kanilang bahay na nakikiramay. Marami din sa mga kababaryo namin ang nagbigay ng tulong sa kanila para pambayad ng serbisyo ng punerarya. Nang dumating kami roon, ay bahagya akong nahiya dahil ang mga tao roon ay napatingin sa akin. Alam kasi ng lahat na dahil sa pagtulong sa akin, kaya namatay si Mang Ramon. Pero kahit isa ay wala namang nagalit o nanisi sa akin. Dahil ang mga tao roon ay sanay na sa mga aswang. Marami na kasi ang napatay ng aswang. At mayroong ding mga aswang na napatay na ng mga taong baryo. Tuloy po kayo. Heto po ang upuan. Salamat, iho. Mukhang bago ka lang dito, Opo. Kararating ko lang po dito kasi nabalitaan kong namatay ang Tio Ramon ko. Ako po si Emil. Ako naman si Mirna. At ito naman ang aking anak na si Rosie. Mag-ina po kayo? Oo, mag-ina kami. Hindi ka ba makapaniwala? Naniniwala naman. Kasi pareho kayong maganda. Taga saan ka ba, Emil? Sa kabilang bayan po. Isa po akong sundalo. Nasa bakasyon po ako nang mabalitaan ko ang nangyari kay Tio Ramon. Kaya nagpunta kagad ako dito. Nakakaawa mga anak niya. Oo nga Walang pusang aswang na yun na pumatay sa kanya. Dapat sa kanya ay mahuli ng mga taong bayan at patayin. Mailap ang mga yan. Kaya kung hindi mo alam kung paano sila labanan, tsak na mapapahama ka. Ganito rin sa lugar namin. Madalas na pagsapit ng umaga, mayroong mga natatagpo ang bangkay na biktima ng mga aswang. Pero madalas ang napapabalita sa mga radyo, biktima ng salvage. Ilan lang yung nagsasabi ng totoo tungkol sa mga aswang. Ganun po talaga. Minsan yung mga nanunungkulan sa ibang bayan, nakikiusap sa mga reporter na wag nang sabihing aswang may gawa nito. Kasi baka isipin ng mga tao na walang ginagawa ang kapulisan para mapangalagaan ang katahimikan ng lugar. Isa yung malaking kasiraan sa hanay nila. Pero mas maganda naman na sabihin sana nilang totoo para maging handa ang mga tao. Lalo na kung gabi para makapag-ingat. Ang mga lugar na ginugulo ng mga aswang ay alerto na, Rosie. At kasabay niyon ay ginagawa naman ng mga kapulisan at iba pang may tungkulin sa bayan ang dapat nilang gawin. Sa isang banda ay tama nga rin yun para hindi matulad sa bayan ng Capiz at Siquijor na buong Pilipinas ay alam na mayroon doong mga gumagalang aswang. Kaya ang mga tao natakot na sa lugar na yon. Maya-maya ay naputol ang pag-uusap namin nang mapalingon ako sa di kalayuan, kung saan nakakita ako ng magandang babae na nakatayo sa tabi ng puno at nakatingin sa amin.
Ewan ko kung ano ang aking nararamdaman nang makita kong ngumiti siya sa akin. Paano nga ay hindi ko naman siya kilala. Sa totoo lang ay kilala ko ang lahat ng mga kabaryo ko, lalo na ang mga katulad kong dalaga. Pero ang magandang babae na yon ay hindi ko lubos na kilala. Kaya kinalabit ko si inay nang tumingin ako sa kanya. Nay, kilala niyo bang babaeng nakatayo dun sa puno? Lasan ba? Wala namang babaeng nakatayo doon ah. Hayun siya sa tabi ng puno. Teka, nasaan ang babaeng yon? Kanina nandun lang siya. Oo nga naman, Rosie. Wala namang babae ron ah. Kasi nakita ko nandun talaga siya. Siguro umalis niya siya doon. Kasi nakita niyang nakatingin ako sa kanya. Baka naman kamag-anak siya ni Namang Ramon. Kagaya din nila Emil, na galing sa ibang bayan dito sa Cebu na pumunta rito para makiramay. Opo. Meron nga po kaming mga ibang kamag-anak na kadarating lang din kaninang umaga. Baka nga isa ron ang nakita ni Rosie. Ganun ba? Baka nga ganun. Baka nga kamag-anak niyo. Pero napakaganda ng babaeng nakita ko. Sige po Maiwan ko muna kayo. Meron pa po kasi na iba pang mga bisitang dumarating. Sige Emil, salamat. Rosie, natutuwa akong makilala ka. Sana pagkatapos ng problema namin kay Tio Ramon, payagan mo ako makadalo sa inyo Oo naman, Emil. Kaya nga lang, baka hindi na rin kami magtagali-inay dito eh. Baka lumipat na rin kami sa lolo ko. Ganun ba? Pero ayos lang naman yun. Basta malalaman ko rin kung saan kayo lilipat. Meron naman akong motor. Madali kitang mapupuntahan. Oo, sige. Di ba alam mo rin naman na kamamatay lang din ng Lola Carmela ko? Ang masakit, hindi na namin siya napaglamayan na kagaya nito kasi kinuha siya ng aswang. Nakikiramay din ako sa pagkamatay at pagkawala ng lola mo. Sana lang, may maitulong ako para matagpuan siya. Malalim na ang gabi nang magpaalam kami kay Emil na uuwi na kami. Nagmagandang loob naman siya na ihatid kami kasama ang isa pang lalaki para malaman niya ang aming bahay. Nang makapasok na kami sa aming bahay, ay nagpaalam na sina Emil. Kaya naman kaagad kong isinara ang pintuan ng bahay namin. Papasok na sana ako ng aking kwarto nang makarinig ako ng katok sa aming pintuan. Marahan akong lumapit sa pintuan sa pag-aakalang bumalik si Emil. Subalit pagbukas ko ng pinto ay isang matandang lalaki na mukhang mayaman ang nakita kong nakatayo roon. Nakasuot siya ng itim na pantalon at itim na pang itaas na long sleeve. Mahaba na ang balbas niya na kulay puti. Puti na rin ang lahat ng kanyang buhok at mayroon din siyang hawak na tungkod. Magandang gabi sa iyo, Ineng. Nandyan ba ang inay mo? Opo, nandito po siya. Nay! Nay, may naghahanap po sa inyo! Oh, bakit ba sumisigaw ka na naman? Kasi po may naghahanap sa inyo. Ito pong matandang lalaki, oh. Itay? Kayo nga ba yan? Pumasok muna kayo, Tay. Ako nga, Mirna. Hindi na ako papasok. Dito na lang tayo mag-uusap. Pinuntahan kita dito ng personal para sabihin sa iyo na bumalik ka na sa ating bahay. Wala na ang iyong inay. Mahabang panahon na hindi ko siya nakasama. Sana man lang sa nalalabing araw ng buhay ko ay makasama kita, anak. Tay, kaya nga kami umalis ni Inay kasi ayaw namin ng magulong buhay, di ba? Hindi naman kami magkasundo ni Ate Lucy. Kaya nga sumama siya sa iyo at ako naman ang sumama kay Inay. Maraming taon na ang lumipas, Mirna. Ang pamilya ay pamilya pa din kahit ano mangyari. Bumalik ka na sa atin. Tiyak na matutuwa si Lucy kapag nakita ka. Tuloy ay makikilala mo na ang mga anak niya para makilala din ni Rosie ang mga pinsan niya. Kilala niyo po ako? Pero ngayon lang po tayo nagkita ng personal. Oo, kilala kita po. Bago mamatay ang Lola Carmela mo, ay dinalaw ko pa siya at siya ang nagkwento ng naging buhay niyo. Hindi mo lang ako nakita kasi wala ka dito nang dumalaw ako. Pero nakita ko ang malaki mong larawan sa kwadro. Oo, Itay. Yun nga ang sinabi ni Inay na minsan ay
Dinalaw niyo siya kaya sinabi niya sa akin, bago siya mamatay na umuwi ako sa bahay natin para maalagaan kayo. O siya iha, aalis na ako. Mirna, hihintayin kita sa bahay. Lumipat na kayo doon ni Rosie ha. Huwag mo kong bibiguin anak. Matanda na rin ako at sakitin na. Gusto kong makabawi sa lahat ng pagkukulang ko. At isa pa, may malaki akong sorpresa sa inyong mag-ina. Nang sumang-ayon si inay sa sinabi ni Lolo Sosimo ay umalis na siya. Pinuntahan niya ang isang kotseng itim na nakaparada sa kalsada. Naroon ang lalaking driver na kasama niya. Binuksan niya ang pintuan ng kotse. Hinintay na makapasok si Lolo Sosimo bago muli itong isinara. Tinanaw ko pa ang sasakyan nila hanggang sa makalayo iyon. Isasara ko na sana ang pintuan nang muli kong makita ang magandang babae na nakita ko kanina sa lamay ni Mang Ramon. Nakatingin lang siya ng seryoso sa akin. Kaya naman hindi ko alam ang gagawin ko kung isasara ko ba ang pintuan o lalapitan ng babaeng maganda na nakangiti sa akin. Bakit ba hindi mo pa isara ang pintuan? Ano bang tinitignan mo dyan? Nanyali ka madali. Nandito na naman yung magandang babae na sinasabi ko sa inyo kanina. Ayun siya, oh. Oh. Nawala na naman siya. Nako, Rosie ha. Tinatakot mo na naman ako niyan. Hindi na pangkaraniwan ang nakikita mo. Walang ordinaryong taong magpapakita tapos ay bigla na lang mawawala. Hindi kaya, aswang na yung nakikita mo. Mag-iingat ka anak. Yun din pong iniisip ko, Nay. Pero napakaganda naman niya para maging aswang. Maraming aswang ang may kakayahang gumamit ng magandang anyo para makapambiktima. Huwag kang magpapadala sa maganda niyang itsura. Kapag nakita mo siya muli, huwag kang tumitig sa mga mata niya. Bakit naman po, Nay? Para hindi ka mapaisa ilalim sa panghihipnotismo niya. Isara mo na yan at matulog na tayo. Sumunod naman ako kay inay. Matapos kong isara ang pintuan ay kagad ako nagpunta sa aking kwarto. Nahiga ako. Di nagtagal ay nag-aagaw na ang aking kamalayan. Inaantok na ako pero mayroon akong naririnig na tumatawag sa aking pangalan mula sa labas ng aming bahay. Kaya marahan akong tumayo mula sa aking higaan at muling lumapit sa bintana. Minuksan ko iyon at sa muling pagkakataon ay nakita ko ang magandang babae. Nakangiti siya sa akin, kaya naman ngumiti rin ako at tumitig sa kanyang mga mata. Lumabas ka riyan, Rosie. Samahan mo ako dito sa labas. Napakaganda dito. Napakaliwanag ng buwan. Halika! Lumabas ka ng bahay niyo. Sino ka? Isang kaibigan. Halika! Lumabas ka dito. Lumapit ka sa akin. Rosie! Saan ka na naman ba pupunta? Gabi na. Bakit lalabas ka na naman ng bahay? Hoy! Abay, bakit para kang bingi na hindi mo ako pinapansin? Saan ka ba pupunta, anak? Ayon sa aking inay ay hindi ko siya pinansin. Tuloy-tuloy daw akong lumabas ng aming bahay. Kinuha ko ang lubid na nasa harapan at nagpunta ako sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Isinabit ko daw doon ang tali at nang makita niya na parang magbibigti ako roon ay kaagad niya akong niyakap. Paulit-ulit daw niya akong tinawag sa aking pangalan. Nang hindi pa rin ako natauhan ay sinampal niya ako ng ilang ulit at doon na nga ako bumalik sa aking kamalayan. Nay, anong nangyari? Bakit nandito tayo sa labas ng bahay? Abay, yun nga din ang hindi ko maintindihan sa'yo. Bakit ka lumabas ng bahay at kumuha ng lubid at itinali dyan sa sanga ng mangga? Magpapakamatay ka pa. Wala. Hindi ko gagawin yun, Nay. Isang malaking kasalanan sa mata ng Diyos ang pagpapakamatay. Ay, kung ganun tayo na sa loob ng bahay, mayroong masamang nilalang na kumuha ng iyong kamalayan. Nahipnotismo ka niya para magpakamatay ka. Naalala ko na, Nay. Yung babaeng maganda na sinasabi ko sa inyo. Siyang naalala kong tumawag sa akin kanina. Siya ang nag-utos na gawin ko yon. Halika na sa loob ng bahay, anak.
Maglagay ka ng baso ng asin sa iyong bintana para hindi na siya makalapit sa iyo. Nang tingnan namin ang paligid ay wala naman kaming nakita na kahit ano. Pero naramdaman namin ang malamig na hangin na dumampi sa aming mga mukha, kasabay ang paggalaw ng mga sanga ng mga puno. Narinig din namin ang ingit ng mga paniki na nagliliparan sa himpapawid na wari nasisiyahan sa sinag ng buwan. Dahil doon ay nagmamadali kaming pumasok ulit ng bahay. Nagsaboy ng asin si inay sa pintuan ng bahay. Ganon din sa tapat ng mga bintana. Tapos ay naglagay siya ng asin sa baso at inilagay sa pasimano ng bintana ng aking kwarto. Mula noon ay nakatulog na ako ng maayos. Ilang araw pa ay inilibing na si Mang Ramon. Nakipaglibing kami ni inay. Muli kaming nagkita ni Emil. Babalik ka na ba sa inyo ngayong nailibing na ang tsuramon mo? Oo, Rosie. Uwi na ako sa amin. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, pwede naman akong pumunta dito ng madalas kasi meron naman akong motor na magagamit. Aalis na rin kami dito eh. Uuwi na kami ni inay sa lolo ko. Saan ba kayo lilipat? Taga saan bang lolo mo? Sabi ni inay sa kabilang bayan lang. Hindi ko lang alam kung sang baryo to. Ganun ba? Mapupornada pa pala ang panliligaw ko sa'yo. Sana malaman ko kung saang lugar. Para naman mapuntang kita ron. Nay, saan nga po yung bahay ni lolo dito sa Cebu? Sa Talisay. Ah, taga ron po ako. Saang baryo ba? Hindi ko pa alam kung saang baryo sila lumipat. Malalaman ko lang yon kapag sinundo na kami. Ganun po ba? Sana ay muli tayo magkita ron, Rosie. Kailan ba kayo pupunta ron? Hindi ko alam kay inay. Pero sana nga magkita tayong muli. Matapos ang libing ni Mang Ramon, ay umuwi na kami ni inay. Tapos ay sinabihan ako ni inay na ayusin ko na ang aking mga damit. Dahil anumang oras ay tiyak na babalik ang tauhan ni Lolo Zosimo para sunduin kami. Kaya excited akong inilagay sa isang bag ang aking mga damit. Ilang araw nga lang ang nakalipas, ay dumating na ang mga tauhan ni Lolo Zosimo na susundo sa amin. Matapos naming isara ng mabuti ang pintuan ng aming bahay, ay nagpaalam na kami sa aming mga kapitbahay na nakakaalam ng aming pag-alis. Lahat nga sila ay nabigla dahil ngayon lang din nila nalaman na mayaman pala ang mga magulang ni inay. Nang sumakay kami sa kotse ay umalis na kami roon. Ilang oras lang nakalipas, nakarating na nga kami sa mansyon. Nang makapasok na sa garahe ang sasakyan ay bumaba kami doon ni inay. Namangha ako sa lawak ng bakuran at laki ng mansyon. Nay, dito na ba tayo? Ito na bang bahay ni lolo? Oo, Rosie. Dito ako ipinanganak. Dito rin ako lumaki at nagdalaga. Tapos nagkahiwalay ng mga lolo Zosimo at lola Carmela mo. Ayun, sumama ako kay inay at si Ate Lucy naman ang sumama kay Itay. Pero bakit ganun? Bakit pinili ni lola ang lumayo? Ang ganda naman ng lugar na to. Tsaka mayaman din pala si lolo. Hindi lang naman ang kayamanan ang nakakapagpasaya sa tao, Rosie. Mas magiging masaya ka kung tahimik ang iyong buhay. Titira tayo rito pansamantala, anak. Pero kapag nakita kong hindi pa rin nagbabago si Ate Lucy, aalis tayo rito. Sige po, Nay. Kung saan kayo naroon, dun din ako. Hindi ko kayo iiwanan kasi tayo na ng dalawang magkasama eh. Tayo na po, Nay. Pumasok na tayo para makita natin si Lolo. Marahan nga kaming naglakad sa malaking bakuran nila Lolo Zosimo. Pinagmasdan ko ng matagal ang malaking mansyon. Maganda pa rin iyon kahit may kalumaan na. Matagal na rin sigurong walang nakatira. Nang igala ko ang aking paningin, ay nakita ko ang malaking puno ng mangga na naroon, na hitik sa bunga. Pero nasasayang lang at nahuhulog sa lupa. Tahimik na tahimik ang paligid, hanggang sa magulat kami ni inay. Dahil hindi sina Lolo Zosimo ang sumalubong sa amin, kung hindi dalawang malalaking asong itim. Hihingi sana kami ng tulong sa driver, kaso lang ay hindi na namin ito nakita sa garahe. Nay, papalapit sa atin ang malalaking aso. Hindi pala nakatali mga to. Paghalaghala dito sa loob ng bakuran. Huwag kang kikilos, Rosie. Dito ka lang sa likuran ko. Nay,
Baka kagatin tayo ng malalaking aso na to. Bakit nila tayo inaamoy? Ganito talaga ang mga aso ni Itay. Mga tinuruan ng mga yan. Ang mga taong hindi nila kilala ay inaamoy nila para malaman kung kalaban o hindi. Pero panay ang pag-angin ng isa pang aso. Parang galit na galit sa atin ah. Yung nasa malayo parang gustong sumugod at lapain tayo. Basta sumunod ka sa sinasabi ko, anak. Huwag kang maingay para hindi sila magalit at kagating ka. Pabayaan mo lang na amuyin ka ng aso na yan. Huwag mo silang sasaktan para hindi ka kagatin. Naku naman ay. Bigla ko tuloy naalala yung aswang na hubablot sa aking buhok at inamoy ang aking leeg. Ganito rin kainit ang hininga nun. Blackie! Layuan mo sila! Ate Lucy, ikaw nga. Anong nangyari sa'yo, Mirna? Bakit ganyan ang itsura mo? Parang tumanda ka na agad. Mahirap ang naging buhay namin ni Inay, Ate Lucy. Yan ang buhay na pinili mo eh. Sinang-ayunan mo ang kagustuhan ni Inay. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Huwag na natin pag-usapan ang nangyari. Wala naman akong pinagsisisihan ano man ang naging hirap ng buhay ko. Ang ibig mo bang sabihin ay, si Tia Lucy ay mas matanda pa sa'yo? Pero bakit ganun? Parang magkasing edad lang kami. Bakit? Hindi ka ba naniniwala na mas matanda pa ako sa inay mo, pero mas bata akong tignan? Gusto mo bang maging ganito sa akin, Rosie? Oo naman po. Gusto ko rin maging maganda na katulad mo, Tia Lucy. Mabuti naman kung ganun, Rosie. Ibang takbo ng utak mo kaysa sa inay mo. Maganda yan. Oh, tara na sa loob. Naghihintay na roon ang lolo Sosimo mo. Nang tumalikod na si Tia Lucy para pumasok sa loob ng mansyon, ay sumunod naman kami ni Inay. Sa bulwagan pa lang ng mansyon ay talagang napanganganako sa malalaking mga picture frame na naroon at nakasabit. Larawan ni na Lolo Zosimo, Lola Carmela. Naroon din ang mga larawan ni na Inay at Tia Lucy. Tapos ay nakita ko rin ang mga mamahaling gamit na naroon, pati ang malaking piano. Sa pagkakataong iyon ay ginagamit iyon ng isang magandang babae. Nagulat ako nang tumingin sa amin ang babaeng iyon. Nay, siya yung babaeng sinasabi ko sa'yo na nakita ko sa burol ni Mang Ramon. Yung bigla na lang nawala nang ituro ko sa inyo. Yung nagpapatugtog ng piano. Siya ba yun? Sigurado ka? Siya nga yun. Kasama siya ni Itay nang gabing pinuntahan kayo. Nang makita niyang naroon kayo sa lamay, ay umalis na siya at sinabi kay Itay na naroon nga kayo. Siya si Gracita, panganay kong anak, at yun naman ay si Glenda. Ganun ba? Kaya pala pag uwi namin ay nagkausap na kami ni Itay. Ikaw pala si Rosie? Yung sinasabi ni Ate Gracita na pinuntahan niya sa lamay? Oo. Nakita ko nga siya, kaya lang bigla rin siyang nawala, nalingat lang ako. Kaya bigla akong kinabahan. Pasensya ka na sa akin. Bigla kasi akong umalis para balikan si Lolo. Doon sa sasakyan niya kaya umalis agad ako. Natakot ka pala kahit ngumiti na ako sa'yo? Pasensya ka na. Hindi pa kasi tayo magkakilala tapos napakaganda mo. Kaya naisip ko, hindi ka taga ron. Pero, ikaw din yung nag-utos sa akin para magbigti. Isa lang yung pagsubo kung gaano kalakas ang isip mo. Nalaman ko na mahina ka pala. Isa ka lang talagang ordinaryong babae. Kung gano'n ay kagaya ka rin pala ni Ate Lucy, Gracita. Oo, Chimirna. Nasa lahi na namin yun. Siya ang panganay kong anak. Mas matanda siya sa iyo at ikaw naman ay mas matanda kay Glenda. Kaya Ate Gracita ang itawag mo sa kanya. Opo, Tia Lucy. Magkakasama na ba tayong lahat ngayon? Nandito na sina Myrna at Rosie. Mula ngayon ay mamumuhay tayo ng masaya. Kahit wala na ang iyong inay. Tama ka, Tay. Ate Lucy, nasan nga pala ang asawa mo? 1 taon na mula nung namatay siya. Kaya naisipan na namin na bumalik dito sa bahay natin. Ang asawa mo, bakit hindi mo na rin kasama? Patay na rin siya. 5 taon na ang nakakaraan kaya mas lalo kaming nahirapan ni Inay. Wala akong katulong sa paghahanap buhay. Ay, wag na nga natin pag-usapan ng mga malulungkot na bagay. Ang pag-usapan natin ay ang mga gagawin natin sa darating na panahon. Lalo pa ngayon, magkakasama na tayong muli. Nagkatawanan na lang sina Inay at Tia Lucy.
Matapos ay sinabi ni Lolo Suzimo kay Tia Lucy na samahan na kami sa aming magiging kwarto. Kaya umakyat na kami sa ikalawang palapag ng mansyon at isinama kami sa dalawang magkatabing kwarto. Tigisa kami ni Inay. Kaya na pumasok ako sa aking kwarto ay nakita ko ang malambot na kutsyon. Marahan ko iyong hinawakan at inupuan sa unang pagkakataon. Nakahiga rin ako sa isang napakalambot na kutsyon. Bahagya akong pumikit para damahin ang lambot ng aking higaan. Pero pagmulat ng aking mga mata, ay nagulat ako na makitang nakaupo na sa gilid ng aking kama sina Ate Gracita at Glenda. Hindi ko man lang naramdaman na pumasok sila sa aking kwarto. Nagustuhan mo ba ang kwarto mo? Masarap mahiga sa malambot na kama, hindi ba? Ate Gracita, Glenda, nakakagulat naman kayo. Hindi ko na malaya na pumasok kayo sa kwarto ko. Hindi man lang kasi umingit ang pintuan. Ay nako, Rosie. Masanay ka na sa amin mula ngayon. Ganito talaga kaming kumilos ni Glenda. Masyado ka palang magugulitin, Ate Rosie. Hayaan mo, sa susunod kakatok na kami sa pintuan mo. Pasensya na. Nagulat lang talaga ako kasi naman pagdilat ko, nakaupo na kayo dito sa kama. Bakit nga pala kayo nandito? Pinasasabi lang ni Lola Sosimo na mamayang gabi, ililibing na natin si Lola Carmela. Kaya kailangan lahat tayo nandun, okay? Anong sinabi mo, Ate Gracita? Si Lola Carmela, ililibing natin? Nawala nga yung bangka niya eh. Inagaw sa amin ng aswang ng gabing namatay siya. Nandito siya sa mansyon, Ate Rosie. Nakuha namin ang bangkay ni Lola Carmela. Nakalagay na siya sa magandang kabaong. At saka hinihintay lang talaga ni Lolo Sosimo na makauwi kayo dito bago siya ilibing. Nako, salamat naman kung ganun. Mabibigyan ng maayos na libing si Lola Carmela. Akala ko pa naman, hindi ko na siya muling makikita kahit sa huling sandali. Ito palang malaking sorpresang sinasabi ni Lolo kapag umuwi na kami. Nang sumapit nga ang dilim, eksaktong 12:00 ng gabi nang lahat kami ay magpunta sa dulong bahagi ng bakuran. Kagad kong napansin ang malalaking puno na naroon, nakapaligid sa isang malaking museum. Naroon na sa pintuan ng museum si Lolo Zosimo nang kami dumating. Kagad niya kaming pinapasok sa museum kung saan nakita ko ang isang magandang kabaong nakabukas at nakita ko na nga ang bangkay ni Lola Carmela. Marahan akong lumapit. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ko. Masaya akong nakita siyang muli na nasa maayos na kabaong. Malungkot ako kasi iyon na ang huling pagkakataong makikita ko siya at makakasama. Nay, mabuti naman at matatahimik na rin si Lola Carmela. Mabibigyan din siya ng maayos na libing. Oo, tama ka, Rosie. Nakita ko naman sa mukha niya na masaya siyang aalis. Masaya siya dahil alam niyang nandito na kayong dalawa. Alam kasi ni Inay na magiging buo na ang ating pamilya. Lalo na kung kayong mag-ina ay magiging kagaya na din namin. Anong ibig niyong sabihin, Tia Lucy? Anong maging kagaya niyo? Ang ibig sabihin ni Inay ay maging katulad naming aswang. Isang pamilya na tayo kaya ganito na kami kabulgar sa inyo. Oo nga. Isang pamilya na tayo kaya kailangan ay wala ng sikre-sikreto. Mga aswang kayo? Nagbibiro lang ba kayo? Sa palagay mo ba nagbibiro kami? Naalala mo nang pumasok kami sa kwarto mo? Hindi mo nga naramdaman na naroon kami, di ba? Isa lang yun sa mga kakayahan ng isang aswang. Ang maging mabilis kumilos na kagaya ng hangin. Nay, totoo bang sinasabi nila? Alam niyo rin ba na aswang sila? Pati ang lolo Sosimo mo ay aswang, Rosie. Kaya kahit ganyan ang edad nila, malakas at mabilis pa rin siyang kumilos. At magkakaroon ka rin ng ganitong katangian kapag naging kagaya ka na rin namin, Rosie. Ibig sabihin ba, kayo ang aswang na kumuha sa bangkay ni Lola, Tia Lucy? Oo, dahil iyon ang gusto ni Itay. Para dito siya sa museum na tumailibing at makasama ang mga magulang ni Itay. Kaya nga hindi kita kinagat kahit mayroon akong pagkakataon eh. Pinagbawalan ako ni Itay, nasaktan ka. Pasensya ka na, Ate Lucy. Nabato kita ng asin. Hindi ko kasi alam na bumalik na kayo rito sa Cebu. Kalimutan mo na yon. Hindi ako magagalit sa'yo. Hindi na rin ako magtatampo. Basta susunod kayong mag-ina sa mga gusto ko. Kinilabutan ako sa mga katotohanang nalaman ko. Nawala ang kasiyahang nararamdaman ko at napalitan ng pangamba.
Lalo na nga at napapaligiran kami ni inay ng mga aswang. Kahit pa sabihin ka mag-anak namin sila, kapag nagkamali ka ng sagot sa kanila, ay baka magalit at bigla nilang mangangagat. Naisip ko na kung hindi lang naging malihim si inay, kung noon pa lang ay sinabi lang niya sa akin ang bagay na ito, baka hindi ko siya pinilit na lumipat kami dito sa mansyon. Nang tingnan ko si inay, nangungusap ang kanyang mga mata. Parang sinasabi na maging kalmado lang ako at huwag nang kumontra sa anumang sasabihin ni na Tia Lucy. Di nagtagal ay inutusan ni Lolo Zosimo ang 2 tauhang naroon na ipasok na sa nichong naroon si Lola Carmela. Sa susunod na pagbibilog ng buwan ay magsasagawa tayo ng ritual, Mirna. Para kayong dalawa ni Rosie ay maging ganap na ring aswang na kagaya namin. Ate Lucy, alam mo naman na kahit noong nabubuhay pa si inay ay ayaw namin na maging ganyan. Kasi ayaw namin ng magulang buhay. Gusto kong maging normal na tao na lang. Mirna, wala na ang inay. Kaya hindi ka na dapat mag-alinlangan. Maaari ka nang magdesisyon ng gusto mo. Wala doon hanggang ngayon. Hindi magbabago ang desisyon ko. Kahit wala na si inay, ayaw ko pa rin maging aswang. Hindi ko pinangarap ang kanyang buhay. Napakalaki ng pagkakaiba natin, Mirna. Ang mga aswang ay humahaba ang buhay. Kagaya ni Itay. Mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. Makakarating kahit saan gustong pumunta kahit hindi sumakay. Hindi mo na kailangan magpakahirap magtrabaho para kumain. Tama si inay. Magagawa natin ang lahat ng gusto natin. Walang sino man ang pwedeng mang-api dahil magiging malagim ang kamatayan nila. Pero kalaban niyo naman lahat ng mga taong nasa paligid niyo. Kapag may nakaalam na aswang kayo, tsak na hindi sila mag-aalinlangan na patayin kayo. Kaya nga kailangan ay maingat at malihim. Dapat patayin ang sino mang makaalam ng aming sikreto na hindi naman namin kauri. 2 linggo pa naman bago ang pagbibilog ng buwan, Mirna. Kaya mapag-iisipan mo pa ang bagay na ito. Pero kung ayaw mo talaga, pabayaan mo magdesisyon ng sarili niya si Rosie. Hindi ko naman hawak ang pag-iisip ni Rosie. Malaya siya makakapag-desisyon kung anong gusto niya mangyari sa buhay niya. Pasensya na, Tia Lucy. Pero parang hindi rin makakaya ng sikmura kung ginagawa niyo. Kagaya ng inay. Ayaw ko rin maging aswang. Nang marinig na Tia Lucy ang naging tugon ko, ay nakita ko na bumakas ang galit sa kanyang muka. Pati sina Ate Gracita at Glenda ay masama na din ang tingin sa amin ni inay. Kaya nang mapansin ni Lolo Zosimo na umiinit ang pagtatalo namin ay namagitan na siya. Lahat kami ay umalis na sa museum nang ganap na maisarado ang puntod ni Lola Carmela. Nauna nang naglakad sina Tia Lucy at Lolo Zosimo, kasunod sina Ate Gracita at Glenda. Marahan din kaming sumunod ni inay pabalik ng mansyon. Nang makarating na kami sa harapan ng mansyon, ay tumigil sila sa paglalakad. Nagpaalam sina Tia Lucy kay Lolo Zosimo na aalis na muna sila. Mirna, ikaw na munang bahala kay Itay habang wala kami, ha? Sige, Ate Lucy, mag-iingat kayo. Baka gusto mong sumama sa amin, Rosie. Para makita mo kung gaano kasarap maging kagaya namin. Siya nga naman, Ate Rosie. Subukan mo lang. Alam ko, magugustuhan mong ganitong buhay kagaya namin. Sige, sa susunod na lang ako sasama. Sige, ikaw ang bahala. Hindi ka muna namin pipilitin sa ngayon. Pero kapag dumating ang oras ng pagriritual, sana hindi ka na tumanggi. Para hindi na tayo magkaroon ng problema. Naglakad na palayo sa amin sina Tia Lucy. Nang makalayo na sila ay nakarinig lang kami ng malalakas na pagaspas ng pakpak ng malalaking ibon at angil ng mabangis na hayop. Alam ko na sila Tia Lucy iyon, kaya nang pumasok na sa loob ng mansyon si Lolo Zosimo, ay sumunod na rin kami ni inay. Pero hindi ako pumasok sa aking kwarto. Dumiretso ako sa kwarto ni inay dahil meron pa akong mga bagay na gustong itanong kanina. Kaya lang ay hindi ko magawa dahil naroon sina Tia Lucy. Kaya ngayong wala sila ay sasamantalahin ko na ang pagkakataon. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento, mga mahal naming listeners, kaunting paalala lang po saglit. Ito lang po ang listahan ng mga legit channels natin.
Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at ang ating pinakabagong channel, Aswang Radio. Kung mayroon po kayong nakikita na nag-a-upload ng mga contents natin, huwag po natin silang tangkilikin at tulungan niyo po kaming i-report sila. Maraming salamat po. Malalim na ang gabi. Hindi ka pa matutulog? Nay, naguguluhan ako eh. Gusto kong malaman, kung aswang si Lola at si Tia Lucy, bakit kayo ni Lola Carmela ay normal naman? Tapos ako normal din. Sina Ate Gracita ay aswang din. Paano nangyari yon? Noon ay hindi naman din sila aswang. Nang magkaroon ng malalang karamdaman si Itay, nag-alok ng tulong si Malding na kung gusto pa niyang humaba ang kanyang buhay, tanggapin ang pagiging aswang. Noong mga panahong yon, asawa na siya ni Ate Lucy. Kung ganon, yung si Chumalding palang tunay na aswang? Oo, siya nga. Nahawaan niya ng kamandag si Ate Lucy at si Itay. Mula noong maging aswang siya, sumigla ang katawan niya at tumaba pa ang kanyang buhay. Yun din ang simula na naging magulang buhay namin. Hindi kami nagtatagal sa isang lugar. Kapag may nakakaalam na aswang sila, umaalis agad kami. Kagaya dito sa aming bahay noon. Kaya pala sa pagkakarinig ko sa kanila ay kababalik lang nila dito. Kaya naghiwalay sila, inay. Kaya wala kang dugong aswang dahil hindi ko tinanggap ang pagiging aswang kahit kailan, anak. Eh kung ganon, gumawa tayo ng paraan para makaalis tayo dito, Nay. Kapag dumating ang pagbibilog ng buwan at magsagawa ng ritual, tsak na hindi na tayo makakatakas. Pipilitin nila tayo maging kauri nila. Akala ko ay nagbago na sila sa muli naming pagkikita. Hindi pala, dahil nadagdagan pa sila. Nandiyan na sina Gracita at Glenda. Nay, ayoko maging aswang. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, umalis na tayo dito. Tapos wag na tayong bumalik sa ating bahay para hindi na nila tayo masundan. At mapilit na maging kagaya nilang aswang. Oo, anak. Yun ang gagawin natin. Kapag araw ay tsak na tulog sila. Yun ang pagkakataon natin para tumakas rito. Sige na. Pumunta ka na sa kwarto mo. Matulog ka na. Sige, Nay. Bukas pagsikat ng araw, umalis na tayo dito. Kaagad nga akong pumasok sa aking kwarto. Nahiga ako at natulog. Kinabukasan, pagsikat ng araw ay dala ko na ang aking bag ng damit nang puntahan ko ang kwarto ni inay. Nakahanda na rin siya kaya maingat kaming muling sumilip sa labas ng kwarto. Tahimik na tahimik ang paligid, kaya iniisip namin na tulog na silang lahat. Kaagad kaming bumaba ng hagdan at nakalabas naman kami ng mansyon. Pero muli naming nakasalubong ang dalawang malalaking aso na nakakawala sa bakuran ng mansyon. Nang tanawin ko ang gate, ay nakatayo na roon ang dalawang lalaking tauhan ni Lolo Zosimo. Pinabayaan lang nila ang mga aso. Eto na naman ang mga walang hiyang aso na to. Hindi sila papayag na makaalis tayo rito. Pero hindi tayo dapat magpapigil sa kanila. Kunin mo ang mga pamalo mo. Tama ka, Nay. Ordinaryong aso lang ang mga yan. Tsak na kapag tinamaan ng pamalo, masasaktan at iiwan tayo. Sige. Sa akin naman ang madalaking bato na to. Hindi ako matatakot sa iyo. Lumayo ka sa amin! Layas! Matapang talaga ang mga aso ng Lolo Zosimo mo. Tinamaan na ng bato sa ulo ay hindi malang ininda. Lalo pang nagalit. Oo nga, Nay. Sa lakas ng pagtahol nila, nagising na sina Tia Lucy. Palapit na sila sa atin, Nay. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, anak. Ako nang bahalang kumausap sa kanila. Ang aga-aga ay nagkakagulo kayo dito. Nagising kami sa lakas ng tahol ng mga aso. Ano bang nangyayari sa inyong mag-ina? Saan kayo pupunta? Aalis na kami, Ate Lucy. Babalik na lang kami sa aming bahay. Hindi ba nag-usap na tayo kagabi? Hindi ba sinabi ko sa inyo na kahit ano ang mangyari ay titira na tayo sa iisang lugar? Magiging kagaya na rin namin kayo. Yun din na naman ang kagustuhan nita, hindi ba? Yun lang ang kagustuhan nyo. Pero hindi ko yun gusto. Kaya baka pwedeng pabayaan nyo na kami. Kung gano'n ay bakit ka pa bumalik at nagpakita sa amin? Dahil sa pakiusap ni Itay na makasama ako sa mga huling sandali ng buhay niya. Dahil gusto kong alagaan siya. Inisip kong nagbago ka na.
na hindi mo na ako pipilitin na maging kagaya mo. Pero nagkamali ako. Kagaya ka pa rin ng dati kaya palagi tayo nagtatalo. Kung ganun pala ay sinusuka mo pa rin ang aking pagkatao? Hindi mo pa rin natatanggap ang kalagayan ko? Bilang kapatid ay tanggap kita. Ang hindi ko matanggap ay ang pagiging aswang mo. Napilit mong pinapayakap sa akin. Ayoko maging aswang, Ate Lucy. Hindi ko rin po kayang tanggapin yan, Tia Lucy. Kaya pabayaan niyo na kaming umalis. Pangako, ano man ang nalaman namin, ililihim namin. Walang makakaalam ng sikreto natin. Mahirap magtiwala sa mga hindi namin kauri, Ate Rosie. Mapaghinala kami. Kung nagawa niyong tanggihan ang alok ni inay, magagawa niyo rin kami ipagkanulo. Nagkakamali ka, Glenda. Kahit noon pa, alam ko na ang lihim nila. Pero nanatili kaming tahimik ni inay. Kasi kahit ganyan si Ate Lucy at si Itay, kadugo pa rin namin sila. Kahit na mangako kayo na mananahimik ay wala pa ring aalis. Mananatili kayo dito sa mansyon hanggang sa araw ng pagriritual. Sa ayaw at sa gusto nyo, pagdating ng oras na yon, magiging katulad na namin kayo. Pasalamat nga kayo eh. Naging kamag-anak namin kayo. Kung hindi, pinatay na namin kayo at kinain ng inyong mga atay. Sige, mas mabuti pa nga siguro kung yun ang gagawin nyo. Kasi hindi talaga namin matatanggap ang pagiging aswang. Patayin nyo na lang kami. Para na, Ate Rosie? Para magalit sa amin si Lolo Sosimo? Hindi namin gagawin ang kaibangang yun. Magiging kauri namin kayo sa takdang oras at kapag dumating na yon, wala na kayong magagawa kung hindi ang tanggapin ang kapalaran nyo. Kung hindi kayo susunod sa kabila ng maayos kong pakiusap, papahirapan ko kayo na parang hindi ka mag-anak. Dahil yun ang gusto nyong mangyari. Sige! Balik sa loob ng bahay! Bitiwan niyo kami. Ayaw na namin dito. Wala na kaming nagawa ni inay nang puwersahan na kaming kalagkarin sa loob ng mansyon. Nang maipasok na kami roon, ay nilagyan na nila ng padlock sa labas ng mga pintuan. Pinilit pa naming lumaban pero sakit lang ng katawan ang tinanggap namin mula kana Tia Lucy, Ate Gracita at Glenda. Nang sumunod na araw ay tuluyan na nga nagbago ang pakikitungo nila sa amin. Talagang nagalit sila sa ginawa namin ni inay. Ginawa nila kaming alila sa loob ng mansyon. Pinalinis at pinalampahas sa amin ang kabuuan ng mansyon. Nakita iyon ni Lolo Zosimo, pero pinabayaan niya na din kami, lalo na nang malaman niyang nagtangka kaming tumakas. Pasensya ka na sa akin, Rosie, anak. Dahil sa akin na napasubo ka sa ganitong problema. Akala ko kasi hindi nila tayo pupuwersahin na maging kagaya nila. Akala ko mangyayaring sinabi ni Itay. Hindi pala. Ayos lang po yun ay. Huwag na kayong umiyak. Hindi ko naman kayo sinisisi sa mga nangyari eh. Basta kung nasan kayo, nandun din ako. Anak. Tama ng drama! Pagkatapos niyong lampasuhin ang buong mansyon, ang mga kalat naman ng mga dahon sa labas ang walisin niyo. Napakarami ng mga tuyong dahon doon. Tia Lucy, ako na lang pong gagawa ng ibang mga gawain dito sa mansyon. Pabayaan niyo na magpahingang nanay ko. Hindi ikaw ang masusunod dito, naiintindihan mo? Ako lang ang susundin niyo! Tia Lucy, bitiwan mo ako. Wag mo akong sabunutan na nakikiusap lang naman ako kung pwede. Hindi nga pwede! Kaya gawin niyo ang lahat ng inuutos ko. Parusa yan sa mga matitigas ang ulo na kagaya niyo! Bitawan mo ng anak ko, Ate Lucy. Sige na. Lilinisin namin ang lahat ng mga dumi sa paligid ng mansyon mamaya. Pagkatapos namin dito. Mabuti kung ganun. Sige, kilos na! Huwag kayong magpapahinga. Kayo ang may gusto na ituring namin kayo na ibang tao at hindi kadugo. Kaya ito ang gagawin natin. Mula ngayon ay magiging kasambahay na namin kayo. Mga alila sa pamilyang to. Sige na, Rosie. Gawin na natin ang mga pinagagawa nila. Huwag ka na makiusap. Dahil wala na rin niyang halaga. Kung nagawa mo akong tanggihan noon, Mirna, ngayon ay hindi mo na magagawa yon. Kayo ni Rosie ay magiging alipin ko na kahit maging aswang pa kayo. Talagang binago ka na ng panahon. Tuluyan ka na nagpaalipin sa pagiging aswang mo. Kaya nagsisisi talaga ako kung bakit bumalik pa ako rito.
Tia Lucy, huwag niyo na pong saktan ng inay. Igalang mo na lang ang desisyon niya. Kung ayaw niya, ako na lang isusunod sa mga gusto mo. Huwag mo na lang siyang saktan. Maganda yung nasa isip mo, Rosie. Ganyan nga. Gawin mo ang lahat para sa iyong inay. Sige, pagbibigyan kita. Hindi ko kayo sasaktan pero mananatili kayong kasambahay dito hanggang hindi nyo tinatanggap ang alok ko na maging kalahi namin kayo. Iniwang kami ni Tia Lucy. Pinagpatuloy namin ang paglilinis sa mansyon. Mahabang oras ang lumipas ay hindi pa kami nakatapos. Kahit gabi na ay patuloy kaming naglinis sa ikalawang palapag ng mansyon. Nang malaman namin na umalis na sila para maghanap ng biktima, ay saka lang kami pumasok sa loob ng kwarto ni Inay para magpahinga. Nakita ko na talagang napagod si Inay. Kaya nang mahiga na siya, ay minasahe ko ang kanyang mga kamay at binti. Nagkamali tayo, Nay. Nakalimutan ko na meron pa nga palang mga aso na nasa paligid lang nitong mansyon. At yung dalawang lalaking bantay sa gate. Tsaka mga aswang din ang mga yon. Tama ka, Rosie. Akala ko magiging madali para sa atin ang umalis dito. Kagaya nung umalis kami ni Inay. Hindi pala. Dahil sa pagkakataong ito ay gusto talaga ni Ate Lucy na maging kagaya nila tayo. May mga nalalabi pa namang araw, Nay. Makakagawa pa tayo ng paraan. Pilitin mong maibalik ang tiwala sa'yo ng mga pinsan mo. Sa tingin ko naman ay hindi sila kagaya ni Ate Lucy. Pwede mo pa rin silang maging kaibigan para hindi ka na masaktan pa. Sige, Nay. Tingnan ko kung ano magagawa ko. Sige po, magpahinga na kayo at matutulog na din ako. Kasambahin na nga ang turing nila sa amin. Lahat ng pahirap ay ginawa ni Tia Lucy kay Inay hanggang sa lumipas ang mga araw. Kung magpapatuloy nga iyon ay tuluyang mapapahamak si Inay. Kaya pinilit kong makuha ulit ang tiwala ni na Ate Gracita, Glenda at Tia Lucy. Tuwing gabi naman ay kinakausap ko ng sikreto si Inay bago ako matulog. Nang gabing iyon matapos kaming mag-usap ay lumabas ako ng kwarto ni Inay. Nakakailang hakbang pa lamang ako ay nagulat ako nang mabangga ko si Glenda na nakatayo pala doon. Dahil malamlam ang ilaw ay nakita ko nagbabaga ang kanyang mga mata. Tapos ay umaalo ng mahaba niyang buhok dahil sa hangin galing sa nakabukas na bintana. Nakatingin siya ng diretso sa akin habang nakangiti kung saan nakita ko ang mahaba niyang mga pangil. Naku, Glenda naman, nakakagulat ka naman. Pasensya ka na. Hindi ko alam na paglabas ko ng pintuan nakatayo ka pala dyan. Nabangga tuloy kita. Akala ko umalis ka kasama nila Ate Gracita. Mabilis ako nakakabalik dahil nakakita agad ako ng mabibiktima. Munti ka nang matumba sa pagkabigla. Nasaktan ka ba, Ate Rosie? Hindi naman gaano. Ayos lang ako. Saan ka naman ba pupunta? May plano ka na naman bang tumakas? Gusto mo ba talagang kalabanin si Inay? Alam mo, mas maganda kung sumunod na lang kayo ni Tia Mirna para wala kayong problema. Kasi iisang pamilya naman tayo eh. Oo nga, Glenda. Naisip ko na rin yun. Tsaka hindi ko gagawin ulit na tumakas. Papasok lang ako sa kwarto ko para magpahinga. Grabe naman ang katawan mo. Para akong bumangga sa nakatayong puno. Ang mga aswang, malalakas ang katawan. Matatalas ang mga mata kahit sa dilim. Kaya kahit nagbubulong-bulungan ay aming naririnig. Ganun palang aswang. Talagang pambihira pa ng kakayahan ng mga aswang. Oo naman. Ang ilan sa amin ay marunong ding bumasa ng utak. Nalalaman niya ang takbo ng utak mo sa pamamagitan lang ng pagtingin sa iyong mga mata. Ang iba naman ay pinapakinggan lang ang tibok ng puso mo at nalalaman na kung ano ang saloobin ng isang tao. Marami palang katangian ng mga aswang na hindi talaga makakayang pantayin ng mga tao. Pero may pagkakataon din na kahit anong ilap ng aswang, nahuhuli din ng mga tao at napapatay. Dahil nagiging pabaya ang mga aswang na kagaya nila. Masyado silang nagtitiwala kaya napapahamak sila. Gusto ko lang sabihin sa'yo, ang hindi namin kauri, hindi namin pinagkakatiwalaan. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Glenda. Naglakad siya papunta sa kanyang kwarto. Kinabahan ako sa mga huling sinabi niya.
Naisip ko na narinig kaya niya ang pinag-usapan namin ni Inay. Nang lingunin ko ang kwarto ni Inay, ay nakita kong nakasilip siya. Sinenyasan niya akong tumuloy na sa aking kwarto, kaya naman pumasok na ako. Nakita ko na nakabukas pa ang bintana, kaya lumapit ako para sana isara ko. Siya namang napatingin ako sa ibaba, kung saan nakita kong muli si Glenda na kinakausap ang dalawang malalaking aso na alaga nila. Kaya hindi ko muna isinara ang bintana para hindi ako makagawa ng anumang ingay. Tahimik lang ako habang nakasilip at nagtatago sa kortina. Nagulat ako nang may humawa sa aking balikat. Masarap pagmasdan ang liwanag ng buwan, hindi ba, Rosie? Bakit pa silip-silip ka pa dyan kay Glenda? Ate Gracita, nakakagulat ka naman. Magkakaroon ako ng sakit sa puso nito eh. Nakapasok ka agad sa kwarto ko nang hindi ko namalayan. Ako ang klase ng aswang na gumagamit ng hangin. Kahit konting butas lang, nakakaya kong makapasok kahit saan. Kagaya ng pintuan mo. Kahit nakakandado pa yan, maaari pa rin akong dumaan sa konting awang. Ibang klase pala talagang kakayahan mo, Ate Gracita. Teka, bakit bigla ka na namang nawala? Nasaan ka na ba? Nandito ako sa kisame ng kwarto mo. Nandito ako, Rosie. Wala na akong masabi sa mga kakayahan niyo ni Glenda. Parang mas malakas pa kayo kaysa kay Tia Lucy. Totoo ang sinabi mo, Ate Rosie. Higit kaming malakas kesa kay Inay. Dahil purong-puro ang dugo ng aswang na nanalaytay sa aming mga ugat ni Ate Gracita. Glenda, nasan ka naman? Nandito sa labas ng bintana. Nangilabot ako nang hawiin ko ang kortina. Nakita ko sa labas ng bintana si Glenda. Nakalutang din siya sa hangin. Pakiramdam ko ay nanunuyo na ang aking lalamunan. Ilang beses kasi akong napalunok. Dahil ngayon ay harap-harapan na nilang ipinapakita sa akin ang mga kaya nilang gawin. Naisip ko tuloy na baka alam na nila ang aming pinaplano ni Inay. Kaya nangatog na ang aking tuhod, lalo na nang maramdaman kong nasa likuran ko na si Ate Gracita. Inakbayan ako at ang kanyang bibig ay nakadikit na sa aking tenga. Bakit parang nanginginig ang buong mong katawan? Huwag kang matakot sa amin. Hindi ka namin sasaktan. Pinsan ka namin eh. Tsaka pumayag ka naman na sa gusto ni Inay, di ba? Ganito lang talaga ako kapag humahanga ako sa mga taong may pambihirang kakayahan, ate. Tama, ganun nga. Namamangha kasi ako sa iyo ni Glenda. Dapat ka talagang mamangha, Rosie. Lalo na kapag nakita mo kung gaano kami kalupit at kabangis sa aming mga kalaban. Pero makikita mo yon kapag may mga taong kumalaban sa amin. Sige na, magpahinga na tayo. Sige, Ate Gracita. Matulog na tayo. Isasara ko lang ang bintana ng kwarto. Wala na rin naman si Glenda doon. Nakasara na, Rosie. Sino nagsara? Ako! Isinara ko nang pumasok ako dito sa kwarto mo. May bakod na bakal ang bintana Paano ka nakapasok? Sa tingin ko, pusa lang ang kasya doon. Oo nga. Ginaya ko ang anyo ng pusa kanina kaya nakapasok ako habang nag-uusap kayo ni Ate Gracita. Oh, sige na. Magpapahinga na rin kami. Nang lumabas ng kwarto ko sina Ate Gracita at Glenda, ay matagal ko pang tinitigan ang pintuan. Nangangatog pa rin sa takot ang aking buong katawan. Pakiramdam ko nga ay hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Nalulumo akong napaupo na lang sa kama. Hindi ko na isinara ang pintuan ng aking kwarto dahil baliwala din naman na ikandado iyon. Anumang oras nila gustuhin pumasok ay nakakapasok sila. Kaya nahiga na lang ako sa aking kama at ipinikit ang aking mga mata. Pero kahit anong gawin ko ay hindi ako dalawin ng antok. Iniisip ko kasi na baka pagmulat ko ay katabi ko na naman ang kahit sino sa kanila. Kaya matagal akong nag-iisip kung anong paraan ang dapat naming gawin ni Inay para makatakas sa mansyon. Lumalakad ang araw at oras kaya magdamag akong hindi nakatulog. Bakit parang puyat na puyat ka? Hindi ka ba nakatulog? Hindi nga po, Nay. Dahil kagabi, nakita ko kung anong mga kayang gawin ng mga aswang na sina Glenda at Ate Gracita. Kaya magdamag ako nag-isip. Kailangan natin maging maingat at huwag magpakita ng takot sa kanila kung gusto nating makalampas sa problemang ito.
Anong plano mo? Magpapaalam muna ako mamamalengke ng pagkain nating dalawa. Pero pupuntahan ko si Mang Tasyo. Magtatanong ako sa kanya kung ano pang pwede nating gamitin laban sa mga aswang maliban sa asin. Sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka, anak. Natutulog po ba silang lahat? Tirik na ang araw kaya tsak natulog na sila. Pero ang lolo Sosimo mo, sa paligay kagigising siya. Magpaalam ka sa kanya. Sige po, magpapalit lang ako ng damit. Pumasok na nga ako sa kwarto ni Lolo Zosimo para magpaalam matapos na makapagbihis ako. Pinayagan naman niya ako kasi wala na kaming kakainin ni inay kapag hindi ako nakapamalengke. Kaya nang palabas na ako ng mansyon ay nakita kong nakatayo sa pintuan si Ate Gracita. Naroon din si Tia Lucy na nakatayo sa tapat ng bintana at nakatanaw naman sa labas ng mansyon. Kalmado lang ako lumapit sa kanila. Pinilit ko pa rin umiti at wala akong ibang iniisip kundi ang bibilhin kong pagkain sa palengke. Magandang umaga, Tia Lucy, Ate Gracita. Lalabas muna ako. Bibili lang ako ng mailuluto namin ni inay. Nagugutom na kasi siya eh. Yan na nga ang sinasabi ko sa inyo, Rosie. Kailangan nyo pang gumastos para lang makakain. Hayaan mo. Ilang araw na lang naman ang pagtitiis nyo. Hindi na kayo magkakaroon ng problema sa pagkain. Oo nga po. Pero sa ngayon kasi, kailangan ko muna lumabas at bumili ng pagkain. Puro hinog na bangga na lang ang kinakain namin sa loob ng ilang araw na. Nangihina na si inay. Sa palengke ka ba talaga pupunta? Oo naman. Gusto mo bang sumama sa akin? Kasi masakit ang tuhod ni inay eh. Hindi makakapaglakad ng maayos. O ano, halika na. Ikaw na lang kaya. Wala akong ganang gumala kapag ganitong panahon. Inaantok lang ako. Okay, sige, ikaw ang bahala. Pero kung gusto mong sumama sa akin, sundan mo na lang ako sa palengke. Tia Lucy, aalis na ako. Nagpaalam na rin po ako kay Lolo. O sige, basta dalian mo ha. Bumalik ka agad. Opo. Hindi ko pa po kabisado kung gaano kalayong palengke dito, pero babalik ako kaagad kasi gutom na si inay. Kailangan ipagluto ko siya ng pagkain. Bahagya lang tumayo si Tia Lucy. Kaya nang lumabas ako ng mansyon at nakita ko ang dalawang malalaking aso na nakakawala, ay pinilit ko rin ang aking sarili na huwag magpakita ng takot sa kanila. Nang lumapit sila sa akin, ay bahagyang umangil. Pero nang umiti ako at marahan ko silang hinawakan sa ulo at hinimas ang mga iyon, ay unti-unti na rin silang kumalma. Tapos ay iniwanan ako. Kaya lumabas ako ng gate na bakal. Isinara naman ulit iyon ng isa sa mga tauhan ni Lolo Zosimo na nagbabantay sa paligid ng mansyon. Nagtuloy ako sa palengke pero mailap ang aking mga mata. Nararamdaman ko kasi na may nakasubaybay sa akin. Tama nga ako dahil nakita kong lihim akong sinusundan ni Ate Gracita. Pero sadyang mahina nga pala ang mga aswang kapag tirik ang araw. Ate Gracita, anong ginagawa mo dito? Pasilip-silip ka pa dyan. Rosie, paano ka nakalapit agad dito sa akin? Kanina lang kayo natanaw kita na naroon ka at bumibili ng isda. Hala, akala ko naman nakita mo kong umikot doon para bumili ng asin pang timpla sa lulutuin kong isda. Asin? Bumili ka ng asin? Oo, ito kasing ginagamit para magkaroon ng lasang pagkain. Tapos itong bawang, paminta at sibuyas din. Tingnan mo, meron din akong binili na kalamansi. Oo na. Huwag mo na ilabas ang mga yan. May bibiling ka pa ba? Meron pa. Yung luya at niyog. Kailangan ko yun para sa ginatang isda. Halika, sumama ka sa akin mag-ikot. Hindi na, Rosie. Ang sakit sa ilong ng amoy ng mga binili mo. Lalo yung bawang, kalamansi at asin. Sumasakit yung dibdib ko. Parang bigla tuloy sumama yung pakiramdam ko eh. Ate Gracita, ayos ka lang ba? Gusto mo bang alalayan kita? Huwag na. Kaya ko ng sarili ko. Huwag mong ilapit sa akin ang mga yan. Ha? Ikaw na lang mamalengke. Babalik na ako sa bahay natin. O sige, aalis na ako. Parang nanghihina ako eh. Nang tumalikod si Ate Gracita ay nakita kong parang nanghina nga siya dahil sa amoy ng bawang. Lihim ako napangiti kasi naisip ko na ayaw pala nila ang amoy ng bawang at kalamansi. Kaya ang ginawa ko ay bumili pa ako ng maraming bawang at kalamansi. Inilagay ko iyon sa bayong. Natigilan ako nang mayroon namang humawak sa aking balikat.
Inisip ko na si Glenda o si Ate Gracita yon. Pero nang lumingon ako, ay si Emil pala. Mayroong pwesto ang kanyang inay sa palengke. Mga niyog ang paninda nila at ngayon ay siya ang bantay dito. Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Hindi ba halata na namamalengke ako? Ang ibig kong sabihin, bakit nandito ka sa lugar namin? Taga rito ka ba, Emil? Oo, taga rito ako. Diyan lang sa kabilang baryo ang bahay namin. Pero may pesto kami dito. At yung mga nyug ang paninda namin. Akala ko hindi na tayo magkikitang mali. Mabuti naman at bago ako bumalik sa trabaho ay nagkita tayo. Saan ka ba nakatira dito? Diyan lang din sa kabilang baryo. Doon sa mensyon. Doon nakatira ang lolo Sosimo ko. Ihatid na kita sa inyo para malaman ko kung nasan ka nakatira. At para makamusta ko na rin ang iyong inay. Emil, hindi kasi pwede eh. Baka magalit ang Chalusi ko kapag nalaman niya na meron akong ibang kasama. Baka mag-isip sila ng masama sa akin. Baka kung ano pang gawin nila kay inay. Bakit, Rosie? Meron ka bang problema? Sabihin mo sa akin. Baka matulungan kita. Nauubusan na ako ng oras, Emil. Albularyong kailangan ko. Marami akong gustong itanong sa kanya. Huwag kang humarap sa akin. Kunwari ay bumibili ako sa'yo. Baka kasi may mga dihim na nagbabanday sa akin. Seryoso ka ba? Sabihin mo nga sa akin kung anong problema. Isa akong sundalo. Nakahanda akong tumulong sa mga nangangailangan. Lalo pa sa mga taong mahalaga sa akin. Kung gano'n ay humanap tayo ng lugar na pwede tayo makapag-usap ng maayos, huwag dito. Sumunod ka sa akin kapag nakalayo na ako dito. Lumingin ka muna sa paligid mo. Pero ipagkakayod muna kita ng nyog ha. Huwag mo nang bayaran. 2 niyog nga ang kinayod ni Emil at inilagay sa isang plastic. Matapos ay bahagya akong lumayo sa kanya habang tinatanaw ko ang mga tao sa paligid ko. Nang mapansin ko na wala namang nakasunod sa akin, ay naglakad na ako para sundan si Emil. Dumaan kami sa likuran ng palengke. Kaagad ako naglagay ng bandana sa ulo para kung mayroon mang susunod sa akin ay may iwasan ko. Mabilis ang naging lakad namin ni Emil hanggang sa makarating kami sa isang bahay kubo. Kaagad kaming pumasok doon. Nang makaupo ako sa upuang naroon, ay sakalang ako nakahinga ng maluwa. Hindi ako pwede magtagal. Mapagdudang mga aswang. Kapag nalaman nila na sumama ako sa iyo at sinabing problema ko, malilintikan kami ni inay. Aswang bang sinabi mo? Oo, yun ang malaking problema namin ni inay. Kaya makinig ka sa sasabihin ko. Tapos tulungan mo ko kung anong makakaya mong gawin. Sige, makikinig ako. Sa mansyon ng lolo ko, lahat ng tao ron ay mga aswang. Kami lang ni inay ang hindi nahawaan ng pagiging aswang. Pero sa darating na pagbibilog ng buwan, pupersahin nila kami na maging kagaya nila. Kaya kailangan ko ng tulong. Gusto ko rin malaman ng mga paraan kung paano lalabanan ng mga aswang. Yung mga nandun sa mansyon, mga kamag-anak niyo ba sila? Oo, bali 6 silang lahat, kasamang 2 tauhan nila. Meron ding 2 malaking aso na nakakalaya sa bakuran ng mansyon. Dapat maging maayos sa mga planong gagawin natin. E di, humingi na tayo ng tulong sa taong bayan. Salakay na ang mansyon. Ikaw magpaliwanag sa kanila. Pwede lang ang sinasabi mo kung masisigurong ligtas ng inay ko. Pero kung papasukin ng mansyon habang naroon si inay, baka makatakas lang ang mga aswang. At baka saktan at patayin pa siya ng mga yon. Sabihing ipinagkaluloko sila. Tama ka nga. Kasi ang mga aswang, hindi kumikilala ng kamag-anak kung hindi rin nila kauri. Ano bang plano mo? Ano bang pwedeng panlaban sa aswang? Mga bawang, asin at kalamansi. Pwedeng panlaban sa kanila pero mahina lang ang pinsala na magagawa nun laban sa kanila. Ang matatalim na armas na yari sa pilak, sibat at mga bendetadong bagay, yun ang kinakatakutan nila ng sobra. Kaya pala nalapnos ang bibig ni Chalusi nang sabuyan siya ng asin ni nanay. Nung ninakaw nilang bangkay ni Lola Carmela, yun din ang pagkakataong namatay si Mang Ramon. Sa palagay ko ay sila na ang mga aswang na hinahanap ko. Tama ka. Si Chalusi ang aswang na pumatay kay Mang Ramon. Sila rin ang nag-aasik ng lagim dito at sa iba pang baryo. Pero may mas mababangis na aswang pa kaysa kay Chalusi. Yun ay sina Ate Gracita at Glenda. Ang maiganti talaga ang tsuramon ko. Yun ang dahilan kaya humingi ako ng bakasyon, Rosie. Mula nang mamatay siya,
Hindi na ako tumigil sa paghanap sa aswang na yun. Dito nga, ilang beses na silang sumasalakay pero hindi nagkukrus ang aming mga landas. Kung gayon, magkarugtong palang problema natin. Tulungan mo kami makatakas sa kanila. Maigaganti mo rin ang iyong Choramon kapag nawala sila. Ipapayaram ko sa iyo ang isa kong ginagamit na patalim. Kapag may misyon ako, yun ang ginagamit ko. Benditado yun. Magagamit mo yan pang protection sa inyo ng inay mo. Sandali lang kukunin ko. Kanino bang bahay to, Emil? Bahay ng lolo kong albularyo, pero patay na siya Kaya ang makagamitan niya sa panggagamot at panlaban sa mga suwang ay ako na nagtatago. Isa na yung mga ipapahiram ko sa iyo. Maraming salamat, Emil. Sana'y makagawa ka ng paraan na matulungan kami. Naawa na ako kay inay. Pagod na siya. Pero patuloy siyang inaalila nila Tia Lucy dahil sa pagtanggi niya na maging aswang na kagaya nila. Huwag ka magalala. Iisip ako ng paraan kung paano kayo matutulungan. Kahit buhay ko itataya ko para ipagtanggol kayo sa pamilyang aswang na yun. Maraming salamat, Emil. Sana lang matapos ng maayos ang problemang to. Dalhin mo na tong patalim. Ilagay mo sa pinakailalim ng bayong mo. Mag-iingat ka pagbalik mo doon. Ayusin mo ang kilos mo para di sila makahalata na gumagawa ka na ng hakbang laban sa kanila. Oo, alam ko yun. Sa ngayon, nakuha ko ng pagtitiwala nila. Mas maganda kung alisin muna ang mga aswang na nakapaligid sa kanila. Yung 2 lalaking bantay at ang mga aso sa mansyon. Sige, ako nang bahala doon. Mula ngayon, susubaybayan na kita. Hahanap lang ako ng magandang pagkakataon para iligtas kayo. Kapag kasama mo ng inay mo, sumenyas ka lang at sasalakay kami. Tama ka, Emil. Mas maganda kung tirik ang araw kasi mahina sila kapag ganitong pagkakataon. Isang bagay pa pala. Kapag nakapasok na ako sa mansyon, hindi na ako makakalabas kasi nilalagyan nila ng padlock sa labas sa mga pintuan. Kung magagawa natin ngayon, gawin na natin. Basta hindi na ako lalayo sa mansyon. Sumenyas ka lang at ako nang bahalang gumawa ng paraan kung paano kayo ilalabas doon. Matapos kaming mag-usap ni Emil ay kaagad akong lumabas ng kubo na yon. Tiningnan ko muna ang magkabilang bahagi ng lugar para siguraduhin walang nakasunod sa akin. Nagmamadali na akong pumunta sa kalsada. Nang makita ko ang isang pampasaherong tricycle, ay pinara ko iyon at nagpahatid ako. Pero nang malapit na sa mansyon ay bumaba na ako ng tricycle. Naglakad na lang ako patungo sa gate ng mansyon. Pero si Emil ay lihim na nakasubaybay pala sa akin. Nang buksan iyon ang lalaking nagbabantay roon, ay kaagad akong pumasok sa loob at nagdiretso sa kusina. Nakabili ka ba ng mga kailangan natin, anak? Oo, Nay. Pati sariwang isda'y nakabili ako. Ipagluluto ko kayo ng ginataang isda para makabawi kayo ng lakas. Bakit ang tagal mo? Bakit ngayon ka lang bumalik? Kasi po maraming tao sa palengke. Tapos ang hirap ang maghanap ng mga panangkap sa ginataang isda. Tsaka isa pa, hindi ko po kabisado ang lugar na ito kaya naligaw pa ako. Baka naman kung saan ka pa nagpunta. Sa palengke lang po talaga ako nagpunta, Tia Lucy. Wala naman akong kakilala sa lugar na ito. Tsaka kasama ko kanina si Ate Gracita. Nauna lang siyang umuwi kasi masama daw ang pakiramdam niya. Oo nga, inay. Totoo ang sinasabi ni Rosie. Nandun ako kanina sa palengke. Ganun ba? O sige, magluto ka na at ang inay mo ay parang hihimatay na sa gutom. Nang magpunta nga ako sa kusina at sinimulan kong ihanda ang mga sangkap, ay una kong dinikdik ang bawang. Nang umalingasaw ang amoy noon ay nakita ko napatingin sa akin sina Tia Lucy at Gracita. Kahit nasa sala sila ay amoy na amoy nila ang bawang. Tingin ko ay namutla sila sa amoy noon kaya nagmamadaling umalis. Pumasok na sila sa kanilang mga kwarto. Nang igisa ko na sa mantika ang bawang, sibuyas at kamatis, ay umalingasaw sa kabuuan ng bahay ang amoy noon. Di nagtagal ay nakarinig ako ng malalakas na kalabog sa ikalawang palapag ng bahay. Kasunod noon ay nakita akong tumatawa si inay habang bumababa ng hagdan. Bakit tumatawa kayo, Nay? Tsaka ano ba nangyari sa itaas? Nagkakalabugan doon ah. Nataranta silang lahat. Nagtalunan palabas ng bahay ng maamoy ang kinisang bawang. Hindi sila nakatagal. Nandoon silang lahat para silang sinasakal. Hindi makahinga. Pati ang lolo Sosimumoy nandoon.
Kung ganun, talaga palang nangihina sila kapag nakaamoy sila ng bawang. Lalo pa siguro kung makakain sila. Oo. Hindi nila magagamit ang kanilang kakayahan kapag nakaamoy sila ng bawang. Manghihina sila. Eksakto, Nay. Marami akong biniling bawang at kalamansi. Pwede na tayo makaalis dito. Hindi pa rin tayo basta makakatakas, Rosie. Kasi nakakandado sa labas ng mga pintuan, di ba? Hindi naman kasi sa pintuan dumadaan ang mga tsalosi mo ng mga pinsan mo. Kung hindi sa mga pintana. Oo nga pala, pero di bale. Ngayong may hawak na tayo mga bawang at asin, hindi na sila basta makakalapit sa atin. Hanggang sa may dumating na tulong galing sa labas. May tutulong na ba sa atin? Ngumiti lang ako kay inay sabay tango. Tapos ay ipinagpatuloy ko ang pagluluto ng ginataang isda at kanin. 1 oras lang ang matuling lumipas ay nakatapos na akong magluto at kumain na kami ni inay. Matapos ay inilagay ko sa 2 malalim na plato ang mga bawang at kalamansi. Ibinigay ko kay inay ang 1 plato noon. Sinadya kong diktikin ang 1 buong bawang nang makapasok na ako sa aking kwarto at inilagay sa mesitang naroon malapit sa bintana. Umaamoy iyon sa buong kwarto ko. Nay, bakit nandito kayo? Palagay ko ay mas mabuting magsama na lang tayo dito sa isang kwarto. Sa nangyari ay tsak na magagalit na naman sila sa atin. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila pumapasok dito. Dahil lang ang amoy bawang pa. Ama, hindi ko naman yung sinasadya. Yun talaga yung sangkap ng ginataang isda. Pero sa nangyari, malalaman natin ang kahinaan nila. Mas epektibo palang bawang. Kaya mas maganda na samantalina natin pagkakataong ito. Ibig sabihin ay hindi totoong sinabi mo na payag ka nang maging aswang. Basta wag lang akong pahirapan. Oo naman. Ginawa ko lang yun para sa inyo. Para hindi ka nila saktan. Pero hindi ko kailan nun matatanggap ang pagiging aswang. Ngayon na tayo aalis sa bahay nito, Nay. Nasa labas lang sina Emil. Talaga ba? Nagkita kayong muli ni Emil? Yung binatang sundalo? Oo, Nay. Nandyan siya ngayon sa labas sa bakuran ng mansyon. Siyang tutulong sa atin para maalis ang padlock sa labas ng pintuan. Sige, umalis na tayo rito habang nangihina pa sila. Habang naaamoy pa sa loob nitong mansyon ng ginisang bawang. Nang sumilip ako sa bintana ng aking kwarto, ay nakita ko sa labas ng bakuran ng mansyon si Emil. Sinenyasan ko na siya. Hinata ko na rin sa tabi ng bintana si inay. Nang makita ni Emil na kasama ko na si inay, ay sinenyasan na niya ang mga kasamahan niya. Noon ko nalaman na mayroon na pala siyang mga kasama na mga taong armado ng baril at itak. Pinasok na nila ang mansyon. Nagtalunan sila sa mataas na pader. Nagulat pa ang 2 lalaking bantay nang makita sina Emil. Bago pa sila makakilos ay sinalakay na sila ni Emil. Walang nagawa ang mga aswang nang tamaan ng mga benditadong itak. Kasunod noon ay nabulabog na rin ang 2 malalaking aso na naroon. Patayin niyo mga aso na yan. Mga alaga sila ng aswang. Sila ang mga salot na gumagala dito sa ating lugar. Narinig mo yun, Nay? Yun ang tulong na hinihintay natin. Halika na, lumabas na tayo. Dalhin natin ang mga bawang na yan. Tama ka. Samantalahin natin ang pagkakataong nangihina sina Ate Lucy. Hulas ka pala, Rosie! Manang-mana ka sa inay mo! Sinadya mo talaga ang mag-gisa ng bawang para manghina kami! Tia Lucy, napapaligiran na kayo ng mga tao. Sumuko na lang kayo. Huwag na kayong lumaban. Mamamatay ako pero ikaw ang uunahin ko! Papatayin ko kayong dalawa! Oo, magagawa yan. Itong bawang lamunin mo! Ang anghang ng bawang na to! Hangal ka talaga! Lalo mo lang akong ginagalit! Sige, lumapit ka. Subukan mong saktan ang inay ko. Hindi ako magdadalawang isip na gamitin sa iyong binditadong patalim na to. Ngayon ko lang nalaman na mas higit ka palang tuso, Rosie! Sabi ko na nga ba, kaya ka lumabas para kumuha ng bagay na magagamit laban sa amin! Naging ganito ako dahil itinuring niyo kami mga alila dahil hindi niyo kami kauri. Ngayon, nandiyan na si Emil. Mahuhuli na nila kayo. Tama na, inay. Kailangan na nating umalis dito. Malapit na makapasok dito mga taong baryo. Oo nga, Nay! Napatay na nila ang mga aso natin at ang 2 nating tauhan! Nang
umalis na sina Tia Lucy at sina Ate Gracita at Glenda, ay napatingin ako sa kabilang bahagi ng mansyon. Nakita kong naroon si Lolo Susimo. Kita ko sa mukha niya ang galit. Tapos ay umalis na rin siya. Tumalon palabas ng mansyon. Iyon naman ang pagkakataong nakapasok na sina Emil sa loob ng mansyon. Itinuro namin sa kanila ang lugar na tinakbuhan ni na Tia Lucy. Kaya hinabol sila ng mga kasamahan ni Emil. Ligtas na po kayo, Aling Mirna. Rosie, Salamat, Emil. Hindi ko akalain na magiging ganito lang kadali ang pagliligtas mo sa amin ni Inay. hanggang buhay sila, hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Nakaligtas tayo sa ngayon. Hindi natin alam kung makakaligtas pa tayo sa susunod. Salamat pa rin, Emil. Ang mahalaga sa ngayon ay ligtas na tayo. Kailangan na nating umalis sa lugar na to. Tayo na po. Sundan natin ang mga kasamahan ko na humabol sa mga aswang na yun. Sumang-ayon naman kami sa sinabi ni Emil. Sinundan namin ang mga kasamahan niya na humabol kina Tia Lucy. Nang makarating na kami sa dulong bahagi ng bakuran ng mansyon, ay nakasalubong namin ang mga kababaryo ni Emil na humabol kina Tia Lucy, na kung saan ay sinabi na hindi nila inabutan ng mga ito. Naglaho na nang makarating sa lugar na iyon. Nakatakas daw ang mga aswang, Aling Mirna. Tsaka kung sa pagkakataong ito, malayo na sila dito. Hindi sila lalayo sa lugar na to, Emil. Dahil alam nilang mas delikado kung aalis sila. Iisa lang ang alam kong lugar na pwede nilang pagtaguan. Saan sila pwede magtago, Nay? Sa basement ng mansion na ito. Tsak na doon sila nagtago. Pero napakadilim doon. Mauubos tayo sakaling pasukin natin ang lugar na yon. Dahil bukod sa matatali sa mga mata nila, kabisado pa nila ang basement. Kung gano'n ay, kailangan natin silang mapalabas doon. Nay, hindi ba nagtalunan palabas ng bahay ang mga aswang na yon nang maamoy nilang ginisang bawang? Ganun din ang gawin natin. Lahat ng bawang na binili natin, dikdikin natin at ipasok sa loob ng basement para lumabas sila. Sumang-ayon naman sina Inay at Emil. Ang kalahating supot ng bawang ay dinikdik nila at ang kalahating supot naman ay ginasako matapos madikdik. Tapos ay inihulog namin sa hagdanan ng basement. Matagal kaming naghintay na lumabas doon si Tia Lucy, pero mahabang oras na ang nakalipas ay walang lumabas ni isa man sa kanila. Doon namin naisip ni Inay na mayroon nga palang lagusan sa basement palabas ng bakuran ng mansyon. Kaya nang umikot kami sa labas ng pader at sa dulong bahagi ng mansyon, nakita naming nakaangat na ang pintuan doon. Palagay ko'y tumakas na sila, Nay. Dito sila dumaan. Oo, wala na sila rito. Hindi ko naisip na mayroon pa nga palang lagusan dito, kaya makakatakas talaga sila. Umalis na po tayo dito. Doon na lang muna kayo sa bahay namin. Hanggat hindi natatapos ang problemang to. Oo, tsak nababalikan nila tayo sa ating bahay, Rosie. Mabuting huwag na tayong bumalik doon. Oo, Nay. Ang mahalaga ngayon, nakalabas na tayo sa mansyon. Umalis na tayo dito. Sumang-ayon naman si Inay na umalis na kami sa lugar na iyon. Sumama kami kay Emil. Doon na kami pansamantalang tumira sa kanila. Sa bawat araw at gabing lumilipas ay palagi kami naghahanda dahil alam namin na anumang oras ay babalikan nila kami. Pero ilang linggo na ang lumipas, wala kaming naramdaman kahit kaluskos sa gabi. Hindi na naman namin nakita ang sino man sa kanila. Kaya naisip namin na baka umalis na sila sa lugar na iyon kasi nga ay alam na ng mga taong baryo na aswang sila. Muling natahimik ang baryo. Kami naman ni Inay hindi na bumalik sa amin. Hindi na rin bumalik sa mansyon. Pumayag si Emil na kami ni Inay ang tumira sa bahay ng lolo niya. Hanggang isang gabi na matutulog na sana kami ni Inay. Nay, narinig niyo bang malakas na kalabog na yon? Oo, parang sa bubungan sa pintuan. Meron din nagpipilit buksan ng bintana. Hindi kayo natagpuan na tayo ni Tia Lucy? Rosie, sila na nga ang dumating. Naangat na nila ang yero ng bahay natin. Kahit saan kayo magtago ay hindi nyo kami matatakasan. Kayo ang dahilan kaya nabulabog kami sa mansyon. Bago kami tuluyang umalis sa bayang ito, tatapusin ang muna namin kayo! Sinayang niyo magandang pagkakataong binigay namin sa inyo. Gusto niyo pa talagang maging kalaban kaysa kakampi namin? Kung ayaw niyo sa amin,
Ayaw din namin sa inyo! Ang hindi namin kauri, kalaban namin! Alam namin yan. Kaya naman hindi rin kami natatakot sa inyo. Lalo pa ngayon na alam ko ng kahinaan nyo. Sige, subukan yung pumasok. Kapag sinaktan yung nanay ko, hindi ko kayo mapapatawad. Hindi kami naging pabaya kahit kailan. Alam namin na ang kagaya nyo ay traidor at sasalakay sa panahong hindi namin inaasahan kagaya nito. Kaya palagi kami may nakahandang dinikdik na bawang. Heto, nakababad pa sa tubig. Nang mabuksan ang bintana, ay sumilip doon si Ate Gracita. Umangil siya at bumuka ang bibig at sinabuyan siya ni inay ng tubig na may nakababad na maraming bawang. Pumasok yun sa bibig niya, kaya bigla siyang napaatras habang tutok ang lalamunan dahil meron siyang nalunok na tubig. Dahil doon ay lalong nagalit si Glenda. Winasak niya ang pintuan ng bahay. Nakita ko ang nanilisik niyang mga mata at ang mahaba niyang mga pangil. Mahaba rin ang kanyang mga kuko. Nang batuhin ko siya ng bawang, ay nagawa niyang makailag. Nakapasok siya sa loob ng bahay at nakalapit sa akin. Sinakal niya ako. Nakita mo naman kung gaano kami kalakas, di ba? Pero nagawa mo pa rin kaming kalabanin. Uunti-untiin ko ang kamatayan mo! Una, ay babaliin ko ng ganito ang liig mo! Nay! Masakit ba? Tumakas ka na, Nay! Glenda! Bitiwan mo si Rosie! Huwag mo silang pakialaman! Ako ang harapin mo! Siguro nga ay malabo tayong magkasundo dahil kahit kailan ay hindi ka marunong sumunod sa akin. Halika dito sa labas ng kubo! Dito tayong dalawa! Para hindi mo na makita ang kamatayan ng anak mo! Bitawan mo ko! Huwag mo ko ilayo kay Rosie! Nang makita ko na kinakaladkad na ni Tia Lucy palabas ng kubo si inay, ay hinawakan ko ang kamay ni Glenda na nakasakal sa aking leeg. Sa higpit ng pagkakahawak niya sa akin ay parang mauubusan na ako ng hininga. Noon naman dumating si Emil. Mula sa kusina ay lumapit siya sa amin. Tinadyakan niya si Glenda, kaya nabitawan niya ako. Bumalandras siya sa dingding ng kubo. Kaagad akong nilapitan ni Emil at itinayo, tapos ay itinutok niya ang hawak na baril kay Glenda. Hangal kang lalaki ka! Palagi ka nang nakikialam sa mga gawain namin? Ganyan ba kahalaga sa'yo ang babaeng yan kaya pinagtatanggol mo? Oo, mahalaga siya sa akin. Kaya kahit buhay ko, ibibigay ko. Saluhin mo ang mga bala ko! Mabagal ang mga bala mo. Hindi ako matatalo sa ganyan lang. Ikaw ang uunahin kong patayin. Wawasakin ko na ang lalamunan mo! Itong bawang ang lamunin mo, Glenda! Hangal ka talaga! Ang sama ng lasa niyan! Naalala mo yung sinabi ko dati? Kaya may mga aswang na napapatay. Dahil kagaya mo sila. Mapupusok at pabaya. Mamamatay ka ngayon! Tikman mo ang bendetadong patalim! Sinaksak mo ako. Hindi ko na malayan na gagawin mo yun. Naging pabaya ako. Hindi ka makakaligtas kay inay. Huwag mo nang asahan ang inay mo dahil sa mga oras na to, tsak na napapaligiran na sila ng mga taong baryo. Bago malagutan ng hininga si Glenda, ay nakita nga niya ang pagdating ng mga taong baryo. Napapaligiran na sina Ate Gracita at Tia Lucy. Ginawang bihag ni Tia Lucy si inay para ipangaharang sa mga tao. Lumabas kami ni Emil sa kubo. Doon ko nakita si Lolo Zosimo na nakatayo sa ibabaw ng puno. Niyaya niyang tumakas si Tia Lucy pero hindi iyon sumama, kaya umalis na si Lolo Zosimo. Bago ako umalis sa bayang ito ay papatayin muna kita, Mirna! Hindi ako papayag! Bitiwan mong nanay ko! Tikman mong tubig na ito na may nakababad na maraming bawang at kalamansi! Ulang hiya ka! Parang napaso si Tia Lucy.
Doon ko napatunayan na kahit gaano kalakas at kabangis ang aswang, kapag alam mo ang pangontra sa kanila, ay tiyak na manghihina sila. Kaya nabitawan niya si inay, ay doon na nagkaroon ng pagkakataon ng mga taong baryo na hulihin sila. Pero hindi sila nagpahuli ng buhay, kaya namatay sila sa kamay ng mga tao. Mula noon ay hindi na nagpakita sa amin si Lolo Zosimo, hanggang sa mabalitaan namin na napatay din siya ng mga taong baryo sa lugar na nilipatan niya. Ilang buwan nang makalipas ay tinanggap ko na ang pag-ibig ni Emil. 1 taon bago kami nagdesisyong magpakasal. At iyon po ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay dito para ilabas sa inyong channel. God bless.